Magandang araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin nang pakinggan ang kwentong pinamagatang Puso. Gaano ba kahalaga ang buhay para sa lahat? Bakit may taong napakadali lamang sa kanilang sayangin iyon? Wala nang ibang nais si Ariel kundi ang mawala sa mundo. Ginawa niya na lahat, ngunit heto siya at buhay. Nakaramdam ng lungkot si Ariel nang yumakap sa kanya ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit mapait din siyang napangiti. Napatitig siya sa mahabang tulay kung saan makikita ang ganda ng mga nasa paligid. Gabi na, ngunit nagniningning ang mga building at mga bahay na mayroong palamuti para sa Pasko. Nag-uumpisa na naman ang bear mats, kung saan excited ang lahat sa paghahanda ng Pasko. Ngunit iba si Ariel sa mga taong iyon. Hindi siya excited. Hindi rin siya naghahanda para dito. At higit sa lahat ay hindi siya masaya sa araw na ito. Para saan pa kung wala na rin naman siyang kasama? Para saan pa kung mag-isa na siya? Para saan pa kung ang lahat ng mahal niya sa buhay na maaari niya sanang makasama sa espesyal na okasyon ay wala na? Napakahirap pa rin kalimutan ang nangyari para kay Ariel, na tila ba naroon pa rin ang sugat na iyon at hindi kailanman ito maghihilom. Ano pang saysay ng buhay ko? Aniya, malakas siyang napasigaw pagkatapos nun. Wala nang natira pa sa akin. Ano pang silbi ko sa mundong to? Mabigat at malalim ang pinakawalang hangin ni Ariel. Kasabay din ng bawat paghinga niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Bakit? Bakit ha? Umiiyak na sabi niya bago ituro ang sarili. Bakit hindi mo na lang din ako kunin? Tanong niya pa bago napaupo sa sahig. Napahawak pa siya sa hawakan ng tulay bago magsimulang humagulgol. Ilang minuto na natili sa kanyang pwesto si Ariel bago tumayo at pinagpagan ang sarili. Gusto mo bang ako na lang ang magsuko sa buhay ko sa'yo? Dahan-dahang lumapit si Ariel sa hawakan ng tulay at inakyat iyon. Sige, madali naman akong kausap. Ako na! Sigaw niya pa at tuluyang nakatayo sa hawakan ng tulay. Bagay na maiksi at kulang pa sa laki ng paa niya. Anumang oras ay posibleng mahulog siya. Sa taas nun ay hindi rin imposibleng maging malakas ang pagbagsak niya. At sa lalim naman ng tubig ay hindi rin imposibleng makaahon pa siya doon. Lalo pat hindi rin siya marunong lumangoy. Akmang hahakbang na sana si Ariel nang biglang nagpreno ang sasakyan mula sa kanyang likuran. Kasunod naman nun ang pagtakbo ng lalaking galing doon papalapit sa kanya. Bumaba ka, miss! Hindi maganda ang pagsasayang ng buhay ng isang tao. Pag-aaway sa kanya ng lalaki. Inirapan lang ito ni Ariel bago sumigaw. Sino ka ba? Pwedeng hayaan mo na lang ako? Inis na sabi niya dito at muling itinoon ang atensyon sa ginagawa. Walang pagdadalawang isip na humakbang si Ariel. Handa na siyang salubungin ang malamig na tubig sa ibaba ng tulay, ngunit hindi iyon nangyari. Isang kamay ang bumuhat sa kanya at tuluyan siyang ibinaba. Ang kulit mo naman, miss! Sabi ng lalaki. Walang bakas ng pagsusungit. Dapat pinapahalagahan mo ang buhay mo. Dagdag nito, dahilan
dahilan upang pukulan ni Ariel ng masamang tingin ito. "Huwag ka nga mga elam, buhay ko to," singhal niya dito. Imbis na huminto ang lalaki ay hinatak siya papunta sa sasakyan nito. Nagulat at nagtataka si Ariel kung saan siya dadalhin ng lalaking estranghero. Huli na rin nang ma-realize niya na pinapaandar na rin ng lalaki ang sasakyan nito. "Hoy! Anong ginagawa mo? Bawal to pangdurukot to!" sigaw ni Ariel dito. "Ipapapulis kita!" Dagdag pa niya. Pero imbis na matakot ang lalaki sa sinabi niya, ay malakas itong tumawa. Kumunot pa ang noo ni Ariel sa inasta ng lalaki sa kanyang pananakot. "Pulis? Sigurado ka? Baka ikaw pa yung makulong kapag sinabi kong nagbabalakan tumalon sa tulay." Saad ng lalaki. Bakit naman ako makukulong Ikaw itong nandurukot." Pabalang na sabi ni Ariel dito. "Makukulong ka kasi illegal ang pagpapatiwakal. Lalo na kung nakaagaw ng atensyon. May record din ako sa dashcam ko. At kung mabuhay ka man pag tumalon ka doon, ay malamang sa presinto ka na pupulutin. At kung papalarin ka naman, ay sa mental hospital pwede pa." Mahabang salaysay ng lalaki. Pinakinggan ni Ariel ang bawat detalyeng sinabi nito, dahilan upang matahimik siya at pumirme sa kanyang pwesto. Pasimple pa niyang nilingon ang lalaki. Gugustuhin niya sanang sapukin ito dahil sa nakakalokong ngiti sa labi nito. Ngunit mas pinili niya pa ring irapan ito. "Huwag kang mag-alala. Dadalhin lang naman kita sa lugar na makakalma sa mga iniisip mo," paliwanag ng lalaki. Ngunit hindi niya naman ito pinansin. Nakarating sila sa lugar na sinasabi nito. Isa yung kainan ng malabahay at mukhang komportable din sa loob, na mukha rin kaunti na rin ang mga tao. May bahid din ng pagiging bahay ng Kastila sa sinaunang panahon ang kainan, kaya magandang ilibot ang tingin sa loob nito. 2 kapeng barako at 2 yema cake. Saad ng lalaking kasama niya. Masyadong abala si Ariel sa pagtingin ng mga disenyo, kaya hindi na siya nakaangal pa sa mga in-order nito. Animoy batang nakasunod si Ariel at naupo sa kanilang pwesto. Iniwan din siya saglit ng lalaki at bumalik dala ang kanilang pagkain. "Oh, kumain ka muna," saad nito sa kanya. Pinanliitan muna ni Ariel ito ng mata bago simulan tikman ang pagkaing in-order niya. "Ang pait!" reklamo niya. Tumawa ng malakas ang binata sa naging reaksyon nito. "Puro kasi yan," tumatawang sabi ng lalaki sa kanya. Sinamaan kaagad niya ito ng tingin dahilan upang tumigil ito at magkunwaring umuubo. "O eto, lagyan mo." Kinakabahang sabi pa nito at inalok sa kanya ang gatas. Mahina pang tumawa ang lalaki nang mabilis niyang kinuha iyon at hinalo sa kanyang kape. Wala nang pakialam si Ariel ng mga oras na yon kung inaasar siya ng lalaki. Isa lang naman ang nais niya, masarap na kape upang mapawi kahit papaano ang mga bagay na bumabagabag ngayon sa kanyang isipan. Ninanamnam niya ang kape, hindi kagaya ng dati ang lasa nito. Napangiti siya kahit papaano ay natansya ang lasa nito. Noon kasi ay madalas ang ina niya ang maghanda sa kanya ng ganito. Malaking bagay na rin dahil kahit papaano ay nakukuha niya ang timpla ng kanyang mama na kanya namang paborito. Ngunit unti-unti ding nawala ang mga alaala niyang hindi ganoon ang buhay niya. At kung meron mang magpapakulay noon, ay wala na ang mga ito, ang kanyang pamilya. Muling tumulo sa mga mata niya ang luha dahil sa naisip. Naalala niya na naman kung gaano kawalang silbi ang buhay niya ngayon. Umiiyak ka ba? Nagtatakang nag-angat ng tingin si Ariel sa tanong ng lalaki.
Mabilis niya ring pinunasan ang tumulong luha sa pisngi niya bago ngumiti dito. Ha? Hindi no? Mabilis niyang sagot dito. Nasarapan lang ako sa timpla ko. Dagdag niya pa at hindi na muling nagsalita pa. Kinabukasan, nagising na lang si Ariel nang pasado 2:00 ng hapon sa kanyang apartment. Naalala niya pang hinatid din siya ni Kiyo. Nalaman niya lang din ang pangalan nito bago siya ihatid nito. Mabilis na bumangon si Ariel at nag-asikaso ng sarili. Katulad din ng nakasanayan ay naglakad-lakad din siya pagkatapos nun. Hanggang sa hindi niya namalayan na dinala na lang siya ng sariling paa sa kainan na pinuntahan nila kagabi ni Kiyo. Ewan niya ba? Pero pumasok siya doon at umorder ng katulad sa in-order nila kagabi. Diba ikaw yung kasama ni Kuya Kiyo na babae kagabi? Pangingilala sa kanya nito. Ngumiti naman siya at tumango. Ganun pa rin yung order niyo? Tanong pa nito. Tumango lang muli si Ariel sa kanya. Ilang minuto niya lang inantay ang in-order niya at naglibot ng tingin sa buong silid upang makahanap ng bakanting pwesto na mauupuan. Wala namang masyadong tao kaya nakahanap siya kaagad. Akmang hahakbang na sana siya sa bakanting pwesto nang mapahinto siya. Kuya Kiyo! Sigaw ng babaeng kausap niya kanina. Dahan-dahan niya namang nilungon ito at tinignan ang counter. Hindi nga siya nagkakamaling nandoon si Kiyo at nakatingin din ng diretsyo sa kanyang pwesto. Nakataas pa ang isang kilay nito bago ngumisi sa kanya ng nakakaloko. Nandyan ka pala, buti nakabalik ka. Saad nito, may halong pang-aasar. Tinapunan lamang ito ni Ariel ng masamang tingin at umirap dito. Malakas na tumawa ang lalaki dahilan upang mapukaw ang atensyon sa kanila ng lahat habang si Ariel naman ay padabog na naglakad papunta sa pwestong balak niyang upuan kanina. Maya-maya pa ay sinaluhan din siya ni Kiyo sa kanyang pwesto at naupo sa kanyang harapan. Kahit naman inaasar si Ariel sa presensya nito ay hinahayaan niya na lamang na saluhan siya nito. Mukhang kailangan niya rin ng kausap at si Kiyo ang nag-iisang tao na may alam ng kanyang problema. Makalipas ang ilang linggo, tila nakasanayan na ng dalawa na magsama at naging mas komportable sila sa presensya ng isa't isa. Nakagawianan ni Kiyo at Ariel ang pumunta sa kainan na yun at paminsan-minsan pa'y nagagawa din nilang maglakad-lakad sa syudad habang pinag-uusapan ang maraming bagay. Sa ilang linggo nilang magkasama ay mas naiintindihan din ni Ariel ang pananaw nito. Dahil katulad niya, si Kiyo ay minsan na ring nawalan ng mahal sa buhay. Bukod doon, ay masaya din si Ariel dahil kahit papaano ay narinig niya ang mga plano sa buhay ni Kiyo. Napaminsan pa nga ay naiisingit pa siya doon. Nakakatuwa lang na may taong nagpaplano sa buhay na kasama siya. Basta, mamamasyal tayo sa Cebu pagkatapos ng check-up ko. Desididong sabi nito. Para saan ba yung check-up na yan? Tanong ni Ariel. Bagay na nais niyang malaman dahil madalas itong mabanggit ng lalaki. Sikretong malupit. Sagot naman ito. Mabilis na inambahan ni Ariel si Kiyo ng hampas sa braso. Bakit hindi mo na lang kasi sabihin? Daming paligoy-ligoy. Iritadong singhal ni Ariel pa sa kanya. Napahagik-hik lamang si Kiyo at tumayo. Inalok niya pa ang kamay kay Ariel pagkatapos pagpagan ang sarili. Basta ipangako mo na lang na sasama ka sa akin na mamamasyal tayo. Casual na sabi ni Kiyo sa kanya.
Ngumiti lang si Ariel at tinanggap ang kamay nito. Tumango at hinayaan niyang hatakin siya ni Kiyo sa tabing dagat. Habang ramdam ni Ariel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan niya ang magkahawak nilang kamay ni Kiyo. Ilang araw niya nararamdaman ang bagay na iyon, ngunit ayaw niyang aminin na may gusto siya sa lalaki. Pangako Kiyo, magmula ngayon ay pipilitin kong manatili sa tabi mo. Bulong pa ni Ariel, sapat lang para marinig ni Kiyo at ngumiti ito ng matamis sa kanya. Ilang araw pagkatapos ng pagkikitang iyon ay hindi niya na muling nakita ang lalaki. Ang naaalala niya na lang ay sumasakit ang dibdib nito matapos nilang mamasyal sa syudad noon. Gusto man niyang tawagin ito, ngunit wala rin siyang numero ng telepono ni Kiyo. Dumalaw na ba si Kuya Kiyo mo dito? Nag-aalalang tanong ni Ariel sa babaeng laging nakatoka sa counter. Kumunot ang noo ng babae sa kanyang tanong at tila binabasa na rin ni Ariel dahil sa panliliit ng mga mata nito sa kanya. Marahil ay nagtataka din ito sa kanyang tanong. Si Kuya Kiyo po? Pang-uusisa nito sa kanya. Oo, alam mo ba kung nasan siya? Pabalik na tanong ni Ariel habang hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. So hindi niyo po alam? Nagtatakang tanong pa nito. Natigilan naman si Ariel at hindi nagawa ang makasagot. Nagtataka rin siya sa ibig sabihin nito. Nasa ospital po si Kuya. Natake po siya sa puso. Dagdag pa niya. Unti-unting napaatras si Ariel sa sinabi nito. Wala siyang kaalam-alam na may ganoon palang kalalang sakit si Kiyo. Hindi niya alam kung bakit nagsisi din siya dahil hindi niya ito kinulit sa pagtatanong ng kalagayan nito. Ni hindi nga siya tinanggihan ni Kiyo nang libutin nila ang syudad kung ganong alam nitong mapapagod lang ito. Tila isang sampal sa kanya ang katotohanan iyon. Mabilis na tinanong ni Ariel ang babae kung saang ospital ito naka-admit at walang paligoy-ligoy na gumawa ng paraan upang makapunta doon. Aligagang hinanap ni Ariel ang kwarto ni Kiyo. Sakto namang tanaw niya na ang kwarto ng lalaki nang lumabas mula doon ng isang ginang at doktor. Nanatiling nakatayo si Ariel sa hindi kalayuan habang pinapanood ang mga itong mag-usap. Ikinakaba niya pa ang pagpagsak ng balikat ng ginang at napaluhod habang umiiyak. Pinanood lang ni Ariel na magmakaawa ito sa doktor. Hindi niya naman marinig ang sinasabi nito kaya dahan-dahan siyang lumapit dito. Please, Dok, gawin niyo pong lahat para mailigtas ang anak ko. Pagmamakaawa ng ginang. Pasensya na po ma'am, pero hindi po natin magagawa ang operasyon kung wala po tayong matatanggap na heart donor. Kalmadong paliwanag ng doktor dito. Pero malala na po ang lagay ng anak ko kung papatagalin pa. Saad pa ng ginang. Pagkatapos nitong sabihin iyon ay muli itong umiyak. Ilang beses nagmakaawa bago lumapit ang ibang nurses upang alalayan ito. Hindi naman namalaya ni Ariel ang mga paa na kusang lumapit at magsalita sa eksena. Ako na lang po, Dok. I-donate ko po ang puso ko. Matapang na sabi niya, dahilan upang maituon ng lahat ang atensyon sa kanya. Kumunot naman ang noo ng doktor sa kanya at tinignan siya nito nang tila nababaliw na siya dahil sa kanyang mga sinabi. Marahil nga ay tama rin ito dahil oo, baliw na atang matatawag ang pag-aalay ng buhay sa ibang tao. Sigurado ka ba, Iha?
paninigurado ng doktor. Saglit na nilingon ni Ariel ang tingin niyang magulang ni Kiyo bago tumango. Sigurado ho ako. Desididong sabi ni Ariel. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng ina ni Kiyo. Pero, maaari ko pa ho ba munang makita si kuya at makausap? Tanong niya, humihingi ng permiso. Ilang minuto ang tinagal bago nagawang tumango ng ginang sa kanya, bagay na ikinatuwa niya. Maraming salamat po. Mahinang usal niya. Hindi na muling nagdalawang isip na pumasok sa kwarto nito, ngunit mabilis din siyang napahinto nang makita ang kalagayan ni Kiyo. Hindi niya talaga lubos akalain na makikita niyang ganito ang lalaki, dahil naaalala niya pa kung paano ito ngumiti sa kanya at ang lihim na pangaasar na ginagawa nito upang sirain ang araw niya. Muling humakbang si Ariel ng dahan-dahan at hindi na rin napigilang umiyak habang pinagmamasdan ito. Walang kamalay-malay ngayon si Kiyo na nandito siya. Hinawakan ni Ariel ang kamay nito at dahan-dahang inilagay sa pisngi niya bago siya magsalita. Kiyo. Mahinang tawag niya sa pangalan nito. Umaasa na sana pumukas ang mga mata nito at tumingin sa kanya. Hindi mo naman sinabi na ganito na yung kalagayan mo. Paano na ako aamin sa'yo? Dagdag niya pa. Sandali niyang kinapa ang kanyang bulsa at hinanap ang kanyang cellphone. Naaalala niyang hindi niya na pala muling mauulit pa ang mga sasabihin ngayon kay Kiyo, kaya mas mabuti na rin na mai-record niya iyon. Alam mo ba, hindi ko napansin na mahal na pala kita. Pero hindi ko yun naamin. In denial din kasi ako. Mahabang umpisa niya at huminga ng malalim. Malaki ang pagpapasalamat dahil nakilala kita. Binigyan mo ako ng purpose para mabuhay at magpatuloy sa buhay. Hindi ko na nga namalayan, nalilipas ang bawat araw ko nang hindi ko iniisip kung anong kahalagahan ng bukas at kung para kanino at saan pa ako babangon. Yung mga bagay na ginawa mo para mabuo ako ay sapat na. Sapat na para ikaw naman yung buuhin ko. Ikaw naman kasi, hindi mo naman kasi sinabi na ay kulang sa'yo. Pabirong dagdag niya, mahinang tumawa sa biro niya. Ngunit may halong lungkot. Naalala niyang hindi niya pala matatalo si Kiyo sa mga biruan na ganito dahil katulad nga ng sabi nito ay ang corny ng joke niya. Napangiti siya nang maalala na naman ang kakulitan nila ni Kiyo, bagay na hindi na nila maaaring ulitin pa. Ibibigay ko na sana sa iyo yung puso ko. Total, sa iyo naman tumibok to. Mahinang usal niya. Basta ingatan mo ha. Wala nang kapalit to. Dagdag niya pa. Marahan niyang dinampian ng halik ang kamay nito bago ang noo. Huminga din siya ng malalim nang maramdaman ang paninikip ng dibdib. Mahina din siyang napahikbi dahil doon. Pangako, lagi akong nasa tabi mo. Mahal ko. Mahinang bulong niya dito. 2 linggo matapos magising si Kiyo mula sa operasyon. Ilang araw niya nang kinukulit na gusto niyang pasalamatan ang nag-donate sa kanya ng puso. Kahit sa huling hantungan nito, ngunit tumanggi ang ina nito. Nasabing habilin din nito nang nag-donate sa kanya, kaya hindi rin ito pinilit ni Kiyo. Sa mga nakalipas ding araw ng pagpapagaling ay hinanap niya si Ariel.
Wala na rin kasi siyang balita magmula nung maospital siya. Ngunit heto si Kiyo, nakatitig sa bintana. Umaasang makikita niya ang pamilyar na figura ni Ariel, ang babaeng nilalaman ng kanyang isipan. 9 na buwan ang lumipas at tuluyang nakapagpagaling si Kiyo. 2 buwan matapos noon ay hinanap niya kaagad si Ariel. Gusto niyang ayain din ito katulad ng napag-usapan nila noon na pumunta sa Cebu. Gusto niyang doon aminin ang nararamdaman niya para rito. Ngunit sa kasamaang palad, napaka-imposible para sa kanya na gawin iyon. Wala na talaga siyang balita dito. Wala rin naman siyang kakilala na makakapagturo kung nasaan ito. Kaya nang lumipas muli ang ilang linggong paghahanap ay naramdaman niya na ang sumuko. Ma, sigurado po ba kayong dumalaw sa akin na magandang babae noong nasa ospital ako? Naniniguradong tanong niya dito. Nakita niya kung paano natigilan ang ina sa sinabi niya. Si Ariel ba? Kinakabahang tanong nito. Lalaki ang mga mata ni Kiyo nang banggitin nito ang pangalan niya. Kilala mo po si Ariel? Balik niyang tanong, pero imbis na sagutin ay umalis ang ina. Ang buong akala ni Kiyo ng mga oras na iyon ay malalaman niya na kung nasaan si Ariel. Akala niya ay may iniwan itong clue sa ina niya kung nasaan siya ngayon. Nagtataka naman siya nang pagbalik ng ina ay may hawak itong box. Inabot niya iyon kay Kiyo. Ganoon na lamang ang panlulumo niya nang makita doon ang cellphone ni Ariel. Silang dalawa ang nasa wallpaper nito. Binasa niya rin ang sobrang naroon at hinanap ang voice record na nakasulat sa papel. Hindi mapigilang mapaluha ni Kiyo habang pinapakinggan ang nasa voice record. Dahan-dahan niya ring hinawakan ang dibdib nang ma-realize ang isang bagay. Puso ni Ariel ang ipinalit sa'yo. Patawad anak. Habilin niya kasing magsabihin sa'yo hanggang sa death anniversary niya. Mahabang sabi ng ina. Tuluyang napahugulgol si Kiyo. Ganoon na lang kahirap para sa kanya na tanggapin na sinakripisyo ni Ariel ang buhay niya para madagdagan ang sa kanya. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.